Nagpalit na po ang import itong Converge Fiber XR sa pangatlong pagkakataon at kinuha naman nila ngayon si Cameron Clark. Ito ang dating import na naglaro para sa NLEX at sa San Miguel Beermen. Pinalitan nito si Jamal Franklin dahil kahit maganda yung kanyang numero na pinapakita sa scoring, 3 o 4 na sunod na yung talo ng Converge Fiber XRs. At yan ang dahilan kung ba't naisipan daw ng management na palitan yung kanilang import at ito na nga si Clark ang kukunin. Hindi pa natin natitiyak kung makapaglalaro itong si Clark doon sa next game ng Converge kontra sa Terra Firma na napaka-importante. Pero sa ngayon, konfirmado na hindi na maglalaro itong si Jamal Franklin para dito sa Converge Fiber XRs. Ngayon, ang tanong kung ito ba'y makakatulong para dito sa Converge. Ang pinakamalaking problema ng Fiber XRs yung kanilang depensa. Sa loob ng tatlong sunod na talo nila, yung last 3 games, 355 points yung isinuko ng Converge doon sa kalaban nila. Kahit na number 1 pa sila sa opensa, sa most points scored sa bawat laro, sa 3 points, sa 2-point field goals, baliwala yan kung ganyan karami naman yung nai-score ng kalaban mo. At yan ang dahilan kung bakit ngayon sumasadsad ng laro ng Fiber XRs. Marami pa rin na nagsasabi na ang problema dito sa Converge ay coaching. At kahit sino pang import ng ilagay dyan, kung hindi maganda coaching, wala ring mangyayari. Pero tignan natin ngayon dahil nagbago na nga ng desisyon itong Converge at bago na yung kanilang import, tignan natin kung ito yung makakatulong. Ang maliwanag dito, ang Converge Fiber XS alam na may problema dito sa kanilang sistema ngayon. At yan ang dahilan kung bakit sila ay kumukuha ng mga bagong import. Ngayon, kung yan ang magiging solusyon sa problema, yan ang hindi pa natin natitiyak. Dahil syempre, kung ikaw ang Converge, kinakailangan mo munang i-evaluate kung yung bang laro ni Clark ay babagay para dito sa kanilang lineup. Ngayon, kung hindi, baka mapilitan na naman yan na magpalit na naman ng isa pang import. Binaliwala ni George King yung ginawang pangangantsaw ni Calvin Abueva dun sa kanyang celebration. Nakita natin na ito si George King tuwing nakaka-score o nakakagawa ng magandang play, gumagawa siya nung move kung saan parang nilalagyan niya ng corona yung kanyang ulo. Dahil syempre King nga yung kanyang apelido. Para itong ginagaya ni Calvin Abueva pero ayon dito kay George King, baliwala yung sa kanya at nakafocus lang siya doon sa paglalaro. Kung sa bagay, maganda naman talaga nilaro ni George King para dito sa San Miguel at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nananalo talaga. Maganda ang performance ng SMB so far, no? At itong si George King malamang gagawin talaga yung resident import ng SMB. Pero kinakailangan natin i-consider na so far ang nakakaharap pa lang ng San Miguel ngayon ay yung mga teams na nasa kanilang grupo. Itong Converge, NLEX, and of course itong Terra Firma, Titan Ultra at Macau. Yung mga ibang mabibigat na teams, of course nakalaban na nila TNT, no? Tatalo sila doon. Pero yung ibang teams katulad ng Ginebra, Magnolia, Phoenix, Rain or Shine, hindi pa nakakaharap ng San Miguel ngayong conference. At hindi nila makakaharap yan unless makita sila sa playoffs. So yan ngayon, no? Medyo maaga pa para sabihin talaga na okay itong nilalaro ng SMB at ni George King. Pero base dito sa nakikita natin, no, talagang hindi to papalitan ng SMB at malamang siya na nga maging resident import nila. Pero depende pa rin yan kung gaano katagal at gaano kalayo ang maaabot ng San Miguel dito sa playoffs. Kaya nga mukhang itong San Miguel Beermen talaga ay nagre-ready na dito sa kanilang gagawing preparasyon para sa semifinals o quarterfinals. As it is ngayon, itong si George King, isa doon sa mga concerns natin, baka daw ito'y temperamental, no? Pero so far nakikita natin, very composed ito si George King habang naglalaro para dito sa San Miguel. Kaya wala tayong nakikita na problema so far. Kaya mukhang sinwerte talaga itong SMB dito kay George King. Ang Titan Ultra ngayon ay nakakakuha ng maraming trade offers mula sa iba't ibang mga teams. Kabilang na rin dyan ang TNT Tropa. At gaya ng inaasahan, ang pinag-iinteresan daw ng TNT ay itong si Brian Sahonia na gusto ring makuha ng Blackwater, Magnolia at pati na ng Rain or Shine. So far kasi itong TNT ang nagiging problema talaga nila ay sobrang dami ng mga injury sa kanilang lineup. Kaya nga ngayon gusto nila maka-acquire ng mga players na magagamit pansamantala. At so far sa tingin ko ito na talaga yung magagawa at magagamit nitong si Coach Chot Reyes. Ang problema lang, nakita na natin itong Titan Ultra, hindi yan pumapayag talaga sa mga trades na sa tingin nila sila ay madulugi. Na siyang patunay naman, no, magandang balita na hindi sila farm team talaga. Dahil kahit sino doon sa makusap, SMC, MVP or independent teams, kung hindi sila pabor doon sa trade at sa tingin nila madulugi sila, hindi sila talaga pumapayag. Kaya ngayon mukhang ito yung nakikita natin na magandang sitwasyon para dito sa kupo na naman
nitong si Coach Renzi Bahar. May support talaga ng management. Yun nga lang, medyo nag-i-struggle talaga sila ngayon, especially sa defense. So, kailangan talagang kumuha ng iba pang players ng Titan Ultra. Sa panig naman ng TNT, kung hindi nila makuha si Sahonia, meron pa sila ibang mga players na pwedeng ma-acquire. Dahil syempre, nandyan pa naman yung Blackwater, Meralco at NLEX. Diyan sila pwedeng kumuha ng mga magagaling na mga players. So, yan yung aabangan natin na po pwedeng mangyari dito sa NLEX Road Warriors. As it is, o rather sa TNT. As it is ngayon, no, okay pa naman ang standings nitong TNT tropa. Kaya sa tingin ko, hindi na ako magugulat kung ito yung magiging maganda dito sa kanilang future. No? Pero kung makukuha nila si Sahonia at yung iba pang mga quality role players, makakatulong yan talaga para dito sa tropa. At sa tingin ko, pwede makuha nila si Sahonia o hindi. Titingin yan sa ibang mga teams para maka-acquire ng additional pa na mga talents na po pwede sa kanila. Hindi na nga ba pababalikin talaga na PBA itong Macau Giant Pandas? Dahil itong Macau ngayon, nakikita na, kung nanonood kayo ng mga games nila, nakikita na ninyo, no, halos lagi silang tambak. Nananalo lamang sila pag yung kalaban ay talagang medyo mahina na. At ka-level lang nila, katulad for example, itong Titan Ultra o kaya Terra Firma. Pero pag yung mga ibang teams talaga nakakaharap nila, hindi na talaga nananalo itong koponan ng Macau. Marami talaga nagko-compare dito sa Bay Area Dragons at sa Hong Kong Eastern, no? Pero nga mukhang hirap na talaga itong Macau at sa tingin ko hindi na ito pababalikin talaga ng PBA. Sabi nga doon sa mga lumalabas na balita online, mukhang ito raw PBA talaga ay nakikita na nila na sa susunod kung mag-iimbita sila ng mga foreign teams, dapat naman yung medyo malakas-lakas. At dahil nga na dito yung Macau, napilitan ng PBA na ibahin yung format dito sa Governors Cup. Okay naman so far, no? Pero problema, talagang makikita mo dito kung gaano kahina itong Macau Black Bear, Giant Pandas. At sa tingin ko, hindi na talaga to maglalaro sa PBA unless kumuha sila talaga ng mga high quality na mga players na po pwedeng magamit. Kaya nga ngayon, itong Macau sa tingin ko, sa susunod kung if ever magkakaroon pa ng invitation na ditong PBA no mag-i-invite pa ng ibang mga players, dapat siguro naman yung medyo mas maganda ang nilalaro nila para masiguro na sila talaga ay ready na dito para sa kanilang line up. Kapag nagawa yan ng PBA sa tingin ko, magiging mas entertaining yung mga games kung saan featured yung mga foreign teams, no? At syempre, yan naman talaga ang ultimate objective ng PBA, makapagbigay ng entertainment dito sa mga tao. Kaya nga, if ever mangyari to, no, sa tingin ko magiging okay yan para dito sa kanilang gagawin na pagbabago para sa lahat. Lalo na alam natin na itong PBA gusto nila na magkaroon ng mga malalakas na mga teams na sasali pa para ma-improve yung game sa liga. Shout out kay Jonel Alagon, kay Joseph Pineda, RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang. Pinabati din natin si Monte Guzman, si Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, si Malyari Mascariñas, si Romeo Conchada, si Anthony Alon, Michael D at iba pa.